Papaanong ang asong ito ay iniligtas ang isang buong henerasyon. Ikukuwento ko sa inyo, mga katinagalog ko, ang kabayanihan ng aso na si Balto. Isa sa pinakasikat na aso sa buong mundo ay itong si Hachiko. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, napakaraming mga aso sa ating kasaysayan nang malaki ang naiambaga sa lipunan. Isa na dito ay ang bayaning aso na si Balto. At ito naman ang kanyang buong kwento. Kilala ang Alaska hindi lamang dahil sa lamig nito, kundi sa layo nito sa iba pang mga syudad at kabayanan. Tila ba isa itong malawak na disyerto, ngunit imbis na buhangin ay matinding yelo ang kailangan tahakin upang ito ay marating. Ngunit sa kabila ng hadlang na aking nabanggit, hindi pa rin ito naging dahilan upang doon ay marami pa rin na manirahan. Ang mga tao doon ay sadyang napakatibay, hindi sila nagpapatinag ng basta-basta hanggang sa nang Enero ng taong 1925. Nagsimula ang araw ng mga doktor sa bayan ng Nome sa Alaska na tila ba normal at maayos pa. Nang dumating ang unang pasyente na tila ba ito ay may malalang karamdaman na siya naman na iniinda. Maya-maya pa ay mayroon na naman na dumating na isa pa. Hanggang sa bago pa matapos ang araw ay dumami na ng husto ang pasyente nila. Tila ba dahil sa kaganapang ito ay naaalarma na ang mga pagamutan. Bukod sa puro bata ang tinatamaan, tila ba palala ng palala ang mga simptomas na kanila na nararanasan. Kinabukasan lumabas na ang resulta ng kanilang kinatatakutan. Ang ilan sa mga nasawing mga kabataan ay nagpakita ng senyales ng sakit na tinatawag nila na ang impeksyon na dipterya. Ang sakit na ito ay nakakaapekto sa paghinga, paglunok ng apektadong mga pasyente. Kung hindi ito maaagapan, ang lason na mula sa bakterya ay maaapektuhan ang kanilang mga puso at ang mga ugat na kalauna naman ay magiging dahilan ng pagpanaw nila ng walang kalaban-laban. May lunas naman ang ganitong uri ng sakit, ngunit ang problema ay ang pinakamalapit na ospital na pagkukunan ng bakuna na makapagliligtas sa lahat ng bata sa Nome sa Alaska ay nasa Anchorage. At ito ay nasa layo na mahigit po, mga katinagalog ko, na 800 kilometro. Nang panahong iyon ay walang ibang transportasyon, walang nakalilipad na eroplano dahil nga sa tindi ng pagbagyo ng yelo. Sarado din ang tren. Ito ay dahil sa matinding taglamig na sabay-sabay nila na nararanasan. At ito rin ang panahon na hindi sumisikat ang araw ng ilang mga linggo. Ang temperatura noon ay nasa negative 50 degrees Celsius. Sabay-sabay na nawawalan ng pag-asa ang mga magulang ng bata na tinamaan. Ito ay ang susunod nila na henerasyon. Sa kabila ng tila kawalan ng pag-asa, isa ang nagmungkahi sa kanila. Gamitin ang daan na tinatawag nila na ang Idit Arod. Hindi eroplano, hindi rin tren ang gagamitin nila sa daang ito. Gagamit sila ng kariton sa yelo na hihilain ng mga aso. Sa salitang Ingles, mga katinagalog ko, ang tawag nila sa uri ng transportasyong ito ay sled. Karaniwan na ang pagbaybay mula sa Nome na kanilang bayan at sa bayan na kanilang pupuntahan, ito ay inaabot ng isang buong buwan. Ngunit ayon sa dalubhasa na kung maghihintay ng ganong katagal, malamang libu-libong mga kabataan na ang nasawi bago pa sa panahon na ang gamot ay darating. Kaya naman naisip nila na magtalaga ng mga aso sa bawat punto upang mapadali ang pagdadala ng gamot. Ito ay upang hindi na nila kailangan magpahinga bagong muli ay magpatuloy pagkapasa ng gamot sa nag-aabang na isa pang sled na mga bagong grupo ay dediretso na agad ito upang muli ay maipasa sa susunod naman na checkpoint hanggang sa maabot nila ang bayan nila at ang mga batang may sakit na naghihintay sa gamot nila. Nagpresenta ang 20 grupo ng mga kalalakihan. Tinawag nila ang misyon na ito na ang Great Race of Mercy. Isa sa kabilang grupo ay ang pangkat nitong Lionheart Sepala. Hindi matatawaran na ang eksperyensya nito pagdating sa pagbaybay sa matinding yelo.
Pinili nitong si Lionheart ang pinaka-eksperto nitong aso. Kabilang sa mga ito ay ang leader ng aso na 12 taong gulang na si Togo. Isa pa sa nagpresenta ay ang grupo nitong si Gunard Kaasin. Sa kanyang grupo naman nabibilang ang 3 taong gulang na aso na si Balto. At sinimulan na nila ang kanilang importante na misyon. Nang ika-27 ng Enero, dumating na sa Nena ang gamot. Agad itong ipinasa sa bawat isang grupo hanggang sa 83 kilometro na lamang ang natitira upang makarating ang grupo nila Kaasin at tong si Balto. Kahit pabaguhan lamang si Balto ay ginawa nito ang kanyang responsibilidad. Itinawid niya ang gamot na magliligtas sa henerasyon ng kanyang bayan. Sa kabila ng matinding bagyo at yelo ay nagpatuloy ang grupo nitong si Balto. Nang sapitin nila ang huli sanang grupo ay wala ito sa pwesto. Hindi inakala ng huling grupo na matatawid nila Balto buong magdamag ng kanilang ruta dahil sa tindi ng bagyo ng gabing iyon. Kaya naman nagpasya itong si Kaasin na sila na ang magtutuloy sa biyahe dahil hindi maaaring mahuli ang pagdating ng gamot. 12 kilometro na lamang ang layo nila mula sa kanilang bayan nang bigla na lamang isang tila ba ipo-ipo ng hangin ang bumuhat sa kariton at hinampas ito sa makapal na yelo. Sa gitna ng labis na kadiliman, ang grupo nitong si Balto ay bumangon at muling itinayo ang kariton. Ngunit nanlaki ang mata nitong si Kaasin. Nang tingnan nito ang kanyang kariton ay wala na doon ang pinaglalagyan ng gamot. Tarantang kinapa ni Kaasin ang paligid. Hukay dito, hukay doon, mas lumakas pa ang bagyo at mas kumapal pa ang yelo. Dagdag pa ang tila ba walang hanggang kadiliman sa buong kapaligiran. Maya-maya pa sa paghuhukay nitong Kaasin, sa wakas, tumambad sa kanya ang karton na kanina pa niya hinahanap-hanap. Agad niya itong isinakay muli sa kanyang kariton at saka muli ay nagpatuloy sila sa pagpunta sa bayan. Ang isang buwan sana na paglalakbay ay inabot lamang ng 5 araw. Salamat na lamang sa kagitingan ng grupo nitong si Kaasin at si Balto. Pagod na pagod man ang mga aso, tila ba napalitan naman ito ng matinding pasasalamat ng mga magulang ng mga batang nailigtas ng grupo ni Togo at ni Balto. Pumanaw si Balto ng taong 1933 sa edad na 14 na taong gulang. Ngunit ang simbolo ng pagkakaisa, katapangan at mabuting puso ay hindi pa rin nakalimutan. Sa ngayon makikita si Balto sa museo sa Cleveland sa bansa ng Amerika. Ito ay bilang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Nagkaroon pa ng pelikula itong si Balto na ipinilabas naman sa sinihan ng taong 1995. Mga katinagalog ko, isa po ang aso sa pinakamatalino at mapagmahal na nilalang sa mundo. Sana po kung ayaw natin sa kanila ay wag na lamang po natin sila nasaktan o pakialaman. Dahil tulad nyo at tulad ko, sila po ay may puso at damdamin at higit sa lahat ay sapat na kaisipan. Sila po ay nasasaktan. Mga katinagalog ko, anong pangalan ng alaga nyo o naging alaga nyo na aso? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, ang may pinakamagandang sagot ay mananalo pa rin ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang segment natin sa araw na ito.